Sige puwede nang bumaba yung tapos na, ikaw Syukran. muna. Oo, Kuwan sige kami lang Nurhana matira dito. Okey, Nurhana ulitin ko sa iyo ha. Sa beginner 2 tayo, yung magsisimula tayo ng Quran. Ito yung bantayan mo sa babasahin mo kapag may mad na alif or mad na waw, 'pag sinabing mad yung patatagalin mo yung bigkas mo ba, o di kaya ay ya, o di kaya itong aliful lain, pareho lang ng ya, o di kaya itong alipus sagira, yung pipis ng alif at saka waus sagira, yung pipis ng waw, saka meron pang ganyan. Ay yun yung patatagalin ng konti yung babasahin mo. Nito naman yung mga letra ng kalkala itong ba, dal, qaf, ta, at saka jim. Ito yung halimbawa ng qul a'udzu birabbil falaq, q, d, qul huwallahu ahad. Yan, mga ganyan. Abasarihim. At kapag sa Quran, kung magpa-practice tayo magbasa, ang papansinin mo lang ay kapag ang letra ay may sadda at saka sukun. Siyempre ang ginagawa mo diyan ay kinikilala mo muna yung letra, is iniisa-isa mo yung letra, kinikilala mo din, pinapansin mo yung bawin niya o sa taas ba o sa baba o papunta sa letra o di kaya ay tanwin, ay basahin mo din. Paano kung dumating ka sa letrang may sadda na mayroong mga kasama dito sa atras na walang bawin? Ang gagawin mo kapag ang letra ay may sadda o di kaya ay may sukun, mayroon mang letra dito sa atras na walang bawi ay i-silent mo na yun. Huwag mo nang gamitin mad. Huwag mo na, diretso ka na lang. Halimbawa ng wa amilus solihat. Halimbawa dito sa wa amilus solihat. Ito ay wow. Siyempre, nakita mo sa Quran na ganyan. Kinikilala ito ay wow. Ang bawi niya ay ganyan. Bali wa. Ito pala. Ito ay ain. Ang bawi niya ay ganyan. Bali a. Ito ay mim. Letter M. Ganyan yung bawi niya. Bali mi. Bali wa ami. Ito ay lam. Tapos may waw dito na walang bawi, tapos may alif diyan, tapos may alif dito, tapos ito yung lam, tapos ang problema ay ito yung sod. Ito yung sod may sadda. Ang problema, ito yung bawi ng lam. Problema, itong apat na letra na walang bawel. So, problema yan kung paano mo basahin kung walang magtuturo sa'yo. Ang gagawin mo ay i-refresh mo sa isip mo yung tinuro ko na kapag ang letra ay may sadda o di kaya ay may sukun, ay masasilid ang lahat ng letra sa atras niya na walang bawel. Bali itong sod, may sadda, bali meron dito apat. Bali ang gagawin mo mula dito sa lam, diretso ka dito sa sod. Meron yang alif sa gilid diyan magpapatagal. Bali puwede mo na itong mabasa na wa amilus solihat. Wala na ito, isipin mo lang na wala ito. Ganun yung halimbawa, ha. Ganun din kapag sa sukun, halimbawa sa sukun, halimbawa nagpa-practice ka, kinikilala mo, nakita mo sa Quran na ito ay halimbawa, ya ayyuhalladhina amanu dhkuru. Ito ay hamza, kinikilala ito ay hamza, ang bawi niya ay ganyan. Tapos nakita mo na ito ay mim, may mad diyan, magpapatagal. Mad na magpapatagal sa kanya. Kaya natin nasasabi na kasi may mad. Ito ay nun, ito yung bawi niya. Tapos ang problema dito, meron kami nakitang waw diyan at saka alif din diyan na ganyan. Meron pang alif dito. Tapos ito na yung zal. Ang zal na ito siya ay sukun. Bali, ganun din ang gawin mo. I-refresh mo sa isip mo yung tinuro ko na kapag ang letra na babasahin natin, kapag ang letra ay may sadda o di kaya ay may sukun, ay masasilid ang lahat ng letra sa atras niya na walang bawal. Bali itong dal ay may sukun. Bali itong tatlo ay walang bawal. Bali ang gagawin mo ay mula dito sa nun na dhamma, diretso ka dito. Bali magiging nud. Ito ay mababasa mo ito na amanud. Amanudhkuru. Ito yung kadugtong niya. Amanudhkuru. Ya ayyuhalladhina amanudhkuru ni'matallah. Ganun yung halimbawa, ha. Okay, buksan natin sa Quran. Buksan natin sa Quran. At ito pa pala nakalimutan ko. Ang ang sinabi ko sa beginner 1 na ang mga bawel na tanwin ay magtatapos sa letrang nun. Sa taas man yan o sa baba o di kaya ay tanwin na ganyan o tanwin na ganyan o tanwin na ganyan. Pero kapag sila ay babangga sa letrang ito, kahit saan sa mga ito, lam, ra, mim,
waw, ya, o itong aliful line sa Quran lang makikita ang aliful line na yan. O di kaya ay lam alif ay hindi sila magagamit sa ining nila na nun kapag sila ibabangga sa kahit saan sa itong ito na mga ito. Makikita natin yung halimbawa dito. Ito. O sige. Basahin mo ito. Ito, tingnan mo. Ito ay, isali na natin ang nun kasi kasali pala ang nun. Dito. Ganun din. Kapag ang nun na makita natin na ganyan, walang sukun, babangga kahit saan sa mga ito ay mawawala siya, masasilent siya. Kaya ito yung halimbawa niya. Ito. Ang gagawin mo ay kikilalanin natin yung letra. Halimbawa lang na hindi pa tayo marunong. Halimbawa, kikilalanin natin. Ito ay alif. Ang bawi niya ay ganyan bali a. Ito ay nun. Walang bawi, walang sukun. I-refresh mo sa isip mo. Ito yung sinabi ko na kapag ganito yung babangga ng ra ay mawawala siya. Ito ay ra na may sad at bali isipin mo na walang nun dito. Bali mabasa mo na ito na arra. Arra. Ito ay hamza. Ang hamza na ito ay yun yung bawi niya tapos may mad dito na alif. Bali mapapatagal mo dito. Sabihin mo na arraa. Ito ay ha. Yun yung bawi niya. Ang problema dito, mayroon naman alif dito na walang bawi. Ito ay sin na sukun. I-repress mo sa isip mo na yung sinabi ko na kapag ang letra ay may sukun o di kaya ay may sadda, masasayin ang anumang letra sa atras niya na walang bawi. Bali, itong sin ay may sukun. Bali, may alif dito na walang bawi. Bali, isipin mo na walang alif dito. Mula dito sa ha, diretso ka dito sa sin. Bali, maging hus. Arraahus. Ito ay ta. Yun yung bawi niya. Ito ay ghain na sukun. Bali, tag. Ito ay nun, yun yung bawi niya. Magagamit mo yung bawi niya, mag-stop tayo kasi may alipulan dito sa last niya. Bali, hustag na ganun yun. Okay. Ano yung halimbawa? Okay, bali ito na, ikaw naman. Kilalanin mo yung letra na ito. Ito ay, dito ka lang magsimula. Ito ay, ganyan, anong letra ito? Sige, sabihin mo. Khaf. Next ito. Ya. Next ito. Ra. Next ito. Lam. Ito. Ha. Mim. Okay. Basahin mo mula dito hanggang dito. Pansinin mo, ang bawi ng lam ay tanwin. Diretso ka dito sa lam. Wala na itong alif na yan. O sige, sige. Paano mo basahin? Khairalhum. Khairal lahum. Khairalhum. Huwag mong batagalin sa hum. O walang mad dito. Sabihin mo. Sige, sige. Khairalhum. Khairal lahum. Ganon. Okay. Khairalhum. Next. Ito. Paano mo basahin? Ito ay ghain fa. Ako na magsabi para mabilis. Ghain fa waw ra. Ang tanwin yung bawi na bumangga ng ra. Ha, may mad dito na ya. Mim. O sige, paano mo basahin ito? Wallahu ghafurun rahim. Hindi gafurun. Gafurur rahim. Ghafur. Sige, sige. Ghafurun rahim. Okay. Kaya natin, Wallahi ghafurun rahim. wallahu gafurur rahim. Hindi siya magagamit sa ending niya na nung. Sige, sige, basahin. Wallahu ghafurun rahim. Okay. Hindi mo siya nagagamit sa ending niya na nun kahit na siya pa ay tanwin dahil ra ang binangga niya nandito. Tanwin na bumangga ng ay ito yung tanwin bumangga ng ra. Ayan. Okay. Next. Dito tayo. Ito. Nakikita mo ba yung ganito? Kahit malayo, nakikita mo ba yung ganito? Okay, Ustaz. O sige, basahin mo ito. Kilalanin mo yung letra, isa-isain mo, din basahin mo. Alalahanin mo, may nun dito na bumangga naman ng lam. Sige, paano? ولم يكون ولم يكون ولم يكون Up. Hindi ito walam. Walang sadda dito. Kailangan walam. Huwag mo sabihin na walam kasi walang sadda. Kailangan walam. Sige, ito ay walam. Mula dito. ولم Sige. ولم يكون
Ops, walang bawi ولم itong nun. يكون Walang bawi itong nun. Ang bawi na doon ay para sa kaf na ito. Sige, sige. Ayusin mo. ولم يكون ولم يكون ولم Hindi. يكن نون Wag mo, hindi. Ulitin ko yung sinasabi ko. Ang nun na bumangga, ang tingnan mo ito yung nun. Nun bumangga ng kahit saan sa mga ito ay mawawala ang nun. Bali, ito yung binangga niya lam. Bali, isipin mo na lang na walang nun dito. Bali, mula dito sa kaf, diretso ka dito sa lam. Sige. Walam ya, tuloy mo. ولم يقوله Hindi kuluhu, ito ang bawi niya ay papunta sa letter A. May sadda. لا O, لا ayusin. ولم يكن لها ولم يكن له ولم يكن له Yes. Walam yakul lahu ku. Ito ay may mad dito na magpapataga na wa o sagira. Walam yakul lahu. Ituloy mo dito. ولم يكن له كفوا أحد. Okay, very good. Ito ay kaf, fa. Itong bawi niya ay tanwin. Kaya natin nasasabi na one, kufuan, nagtatapos siya sa letra no dahil yung binangga ng tanwin ay wala naman dito. Wala naman dito. Kaya gamitin mo yung ending niya na nun. At kapag ang bawi ng letra ay tanwin, meron man alif dito sa una niya, hindi na ito magagamit. Wala na. Huwag mo nang isipin na bakit hindi na silent, bakit na silent itong alif tapos wala naman sadda o sukun dito sa babanggay niya. Dahil tanwin nga yung bawil dito, yun ang dahilan. Meron din mga exception yung sinasabi ko, ganito yung halimbawa. Meron din nasa silent na letra na walang sadda dito o sukun katulad nito kapag tanwin. Kaya ito ay kufuan. Kasi expected naman na nun ang ending nito eh. May nun dito. Bali magiging one. Ito yung ahad. Ahad. Ito yung kalkala. Bali yun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okay, ganun yung halimbawa. Next, ito. Sige, paano basahin ito? Kilalanin mo yung letra, isa-isahin mo. Ito. تبت يدا تبت يدا أبي لهب وتب. Hindi ito abil. Walang sadda dito. Kailangan ito ay ba may mad dito na alipul line kaya patatagalin sabihin na abi tabat yada abi. Sige, sabihin mo tabat yada abi. Sabihin mo. تبت يدا أبي Ito ay lahabi wa tab. Tanwin naman ang bumangga ng wow. Hindi siya magagamit sa ining niya na nun dahil nandito na naman. Ito yung tanwin, ito yung wow na binangga niya. Gagamit ka ng sada kahit wala ka nakikita, gagamit ka. Kapag wow or ya ay gagamit ka ng sada kahit wala tayo nakikita. Sige, sabihin mo, lahabi wa tab. Sige. لهب وتب Wa tab. Kasi may sada. وتب Hmm. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Sige. تبت يدا أبي تبت يدا أبي لهب وتب. Okay, very good. Okay, next dito tayo. Ito ay, kilalanin mo yung letra. Then basahin mo. Sige, sige. Sige, kilalanin mo. Basahin mo. في جاد في جا Hindi. Ang bawi niya ito ay sa baba. Hindi ito fija. في جيد في جد Fiji. May mat dito kaya mapapatagal mo. Ganun din dito sa fi. في Fiji. جي Ito ay dal. Ito ay في ha. جيد في جيد في جيدها Fiji في diha. May جيد mat dito kaya napapatagal. Fiji diha. Ha ba lam. في Tanwin bumangga ng mim. Nun bumangga ng mim. Sige. Paano basahin yan? في Sin dal. جيدها في PG جيدها diha. Ito, mula dito. Ito في ng problema. جيدها Ito ay ha, yun yung bawi niya. Ito ay ba na sukun. Paano basahin? Hanggang dito sa ba. Paano? حبل Hab. PG diha hab. O, ituloy mo dito. Lam. في جيدها حبل من من مصد من مصد Ito, د
min masad. Hindi ito min. Mim. Diretso ka dito sa mim, mawawala itong nun. Tingnan mo. Ito. Nun na bumanga ng mim. Wala na ito, masaselin na ito kapag ang mga ito. Bali, habelum, ito yung isa naman ay tanwin na bumangga ng mim. Bali, mawawala rin yung hindi niya na nun. Ito siya. Ito, bumangga ng mim. Habelum mim, ito naman ay nun na bumangga ng mim. Mawawala rin. Mawawala yung hindi niya na nun. Itong tanwin, itong nun naman ay mawawala siya. Diretso ka dito sa mim. Bali, habelum mim masada. Mapapastabi ka talaga dyan kapag mim or nun na may sada. Habelum mim masada. PGDH hablum mim masad. Ito ay de. O sige, basahin mo. Diretsuhin mo. في جيدها حبل من مصد. Min pa rin ang narinig ko. Huwag mong sabihin na min. Sabihin mo na mim. Diretso ka dito sa mim. من Mim masad. مصد. So sige, ulitin mo. في جيدها حبل من مصد. Ayusin mo kasi dito yung may mad dito sa fi at saka di at saka ha. Patagalin mo dito sa fi at saka g at saka ha. Pero wag mong patagalin dito sa d kasi walang mad dito. Sige, ulitin mo. في جيدها حبل من مصد. Pinatagal mo dito sa d na walang mad dito. Hindi mo pinatagal dito sa ha na may mad dito. Dito dapat patagalin kasi dito yung may ha. Huwag patagalin dito kasi walang mad dito pero pinatagal mo. Ito ay ginamit mo naman itong mim. Itong nun, ginamit mo naman na min. Ganito, pakinggan mo ako. Pansinin mo. Fi, di, diha, hablum, mim, masad. Ulitin ko ha. Fi, diha, hablum, mim, masad. Sige, ikaw. في جيدها حبل من مسد. Sinabi mo pa rin itong min ميم masad. Sabihin mo ميم mim. صاد ميم. Mim. O sige, ulitin. حبل من مسد. Oh, yun. Oh,